Ang lagi nilang ini-issue kay Yorme is yung utang. Di ba? O ngayon, nakapag-review tayo ng konti, nakakalap tayo ng balita, nangalap tayo ng balita para may ipang-rebat tayo dyan. Actually, yung balita naman na nakalap natin, galing naman po mismo kay Yorme Isko. Baka sabihin nyo, kinokontak ako ni Yorme Isko. Hindi. Umaten lang ako ng kanyang mga meet and greet. Na-attend ako ng kanyang meet and greet at narinig ko mismo yung paliwanag niya rito sa sinasabi nilang utang. Ngayon, sasagutin natin yan. Pero bago natin sagutin yan, may papasagot tayo kay Half Crocs, Half Pig. Kong! Kamusta naman tong bahay na to sa may G Perfecto Tondo? Balita ko, may elevator pa daw to Dati, nung pumasok ka bilang congressman dyan, parang wala to Nagtataka ako, Kong, bakit nandyan na yan? Simula nung dagadun. Ay, Gigi. Natawa talaga ako pag sinasabi niyo yun. Ay, Gigi. Kong! Saan galing to, Kong? Ako hindi naman sa pag-ano sa distrito, kung ikukumpara mo kay Carlo Lopez, ang mga Lopez kilalang mga negosyante yan. Totoo naman, ang mga Lopez talaga mga negosyante. Kung magkaroon man siya ng ganyan, hindi mo pag-iisipan ng masama. Pero pagkakaalam ko, walang ganyan si Kong Carlo Pagkakaalam ko, walang ganyan si Kong Carlo. Teka lang, may tumatawag Pagkakaalam ko, walang ganyan si Kong Carlo. Partida, negosyante na yung tao. Wala po siyang ganyan. Bukod sa relo, saan galing to? At least si Isko, alam natin na sinasabi nyo, umutang. Napakinabangan ng tao. Hindi bumili ng ganito. Balita ko binayaran yata yung mga nakatirang tao sa likod para lang mapalaki yung lugar niya o yung pwesto niya. Abay, nagbayad pa. Wow! Nagpatayo na ng ganyang kalaki, nagbayad pa. Heavy gut! Hindi nga, magkano lang ba kinikita ng congressman? Uulitin ko natandaan nyo, ito, tandang-tanda ko to siyempre, lodi natin si Yorme. Unang sahod ni Isko o ni Yorme bilang mayor ng Maynila, nasa 100,000 mahigit lang. Mayor yun. Mayor yun. Kung tutuusin, bago ka bumaba sa susunod na sahod, daraanan mo pa ang vice mayor bago maging congressman. Huwag niyo sabihin mas malaki ang sahod ng congressman sa mayor. Laki ng bahay. At balita ko, naka-elevator pa to, 3rd floor lang. Kaya pala nanaba ng ganyan. Aakyat na lang ng 3rd floor, na in-elevator pa. Kaya pala nabalutan ng sebo ang katawan. Tamad na tamad maglakad ang congressman na yan. Hindi nga. Naka-elevator daw to. Wala bang taga-district dito na makakasagot dito? Wala bang taga-district 2? Boss AC, tignan mo yung kotse na Blue G-Wagon yata ng Mercedes-Benz. $230,000 siya na nakananteteng. $230,000. Mahina ako sa mat, magkano sa peso yan? Magkano sa peso yan? Calculatorin natin. Brand new ba yung kwenta mo, Marlon Giao?
230,000 times 55 na lang. 12 million, brother. Ang social niya, brother. 12 million, 12.6 million, sasakyan mo pa lang. Saan mo kinuha pambili niyan? Eh kahit sabihin mong 200,000 ang sahod mo buwan-buwan, hindi ka makakabili niyan. At hindi ka makapagpapagawa ng ganyang bahay. Ay, meron tayong pabuena mano sa Gcash, si Ma'am Nene PD Shaley. Nene DPD Shaley. Teka lang, nawawala isang cellphone ko eh. Ito, nandito pala. Kala ko nawawala. So, ayan, check natin ha. Siyempre naman, kailangan natin pasalamatan yan, yung mga nagbibigay ng blessing sa atin. Naghang pa, oh. Ayan. Tingnan mo, isipin mo, kung ikaw sumasahod ka ng 200,000 buwan-buwan, ha? Hindi mo kayang bilhin yan. Isipin mo, ha? Ako, influencer din ako. Kasama ko ang Team Bugok, yung mga sikat na vlogger. Nakasama ko, ultimo si Wamos. Ha? Hindi nakabili ng ganyan. Kumikita na ng milyon yun buwan-buwan. Ay, ito, na-receive ko na po. 2,000 Gcash. Thank you po. Ma'am Nene DPD Shaley, ha? Maraming salamat po sa pa-Gcash nyo. Thank you so much. Ayan, maraming salamat, Ma'am Nene DPD Shaley. Marami pong salamat sa buhay naman, no? Thank you po ulit. Isipin nyo, ha? Isipin nyo, yung mga kilala kong vlogger na sikat, hindi nakabili at nakapagpatayo ng ganyang bahay. Pinakamababa na ron, 500,000. Ha? Yung sahod nila, monthly. Tapos ikaw, wala pa 100,000 sahod mo, nakapagpagawa ka dyan. Anyari? Baka boss AC katas yun ng 29 billion na budget na itinago nila na sinasabi ni Yorme. Aba, parte-parte. Nagparte-parte? Di nyo man lang binahagian ang mga Manilenyo. Di ba budget naman yan ng Manilenyo? Manong ba naman kahit papaano binartihan nyo yung Manilenyo? Masyado nyo kagad sinolo. Kahit ako napapa-question eh. Isipin nyo, ha? Nailabas nyo yan? O nakapagpagawa kayo ng ganyang kalaki at nakabili kayo ng ganyang sasakyan? Actually, yung topic ko rito, bahay lang eh. Buti na lang, nandyan si Marlon Giao. May alam sa sasakyan eh. Ako kasi sasakyan ko, Honda City lang eh. 2016 model pa. Ayun lang kinaya ng bulsa ko eh. Pero ikaw, congressman, meron ka lahat niyan? Meron ka lahat niyan? Tapos tanong ka ng tanong, si Isko may utang? Ito. Kung pagbabasihan natin hindi naman ito isipin nyo, hindi kayo maka-Isko. Isipin nyo, hindi kayo maka-Isko, hindi rin kayo maka-Asenso Manilenyo. Kumbaga, ano na tayo, gitna lang tayo. Kanino kayo mas mabibisit? Sa taong nangutang at napakinabangan ng Manilenyo? O sa taong nagkaroon na lang ng limpak-limpak na salapi tulad nito na hindi mo alam kung saan galing? Hindi ko sinabing ninakaw Wala akong sinabing ninakaw, pero parang ganun ang iisipin nila. Pero hindi. Wala naman ako sinabing ninakaw. Pero parang ganun yung iisipin nila. Para lang. Tita Marian Suzuki, may galab shoutout At least si Mayor napakinabangan, si Yorme napakinabangan yung pera. Mamaya sasagutin natin yung about utang. Unahin lang natin to.
Unahin lang natin to. Yung kay Yorme, yung pagkasagot ko kay Yorme, yung para kay Yorme, ito na mismo napanood ko sa kanya yung paliwanag niyan to. I-share ko lang sa inyo. Yung mga umaattend ng meet and greet niya, siguro napakinggan na to. Pero kung di pa kayo naka-attend ng meet and greet, hindi nyo pa napapakinggan to, ako na magsasabi sa inyo. Eto pa. Sino nakakatanda? Na na-issuean to o na-question to? Na may pumasok na 5 Chinese. 5 Chinese na nakalusot dito sa Pilipinas at siya ang nagpapasok. Issue pa lang naman to. Bigla na lang nanahimik na bayaran niya. Nakausap yata yung station na yun. Hindi ko lang kung radio station o balita ang lumabas to. Sino nakakaalala nun? 5 Chinese. Illegal na pagpasok sa Pilipinas. Walang nakakatanda nun. Issue sa kanya yun. Nagulat na lang ako na nahimik eh. Mukhang nabayaran, na pakiusapan eh. Para sa mga hindi nakakaalam. Eto nga, sabi ko nga, sasagutin namin, sinagot na mismo ni Isko, yung issue about utang. Yung issue mo naman, paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking bahay at paano ka nagkaroon ng ganyang kamamahal na relo?